Hello guys! Share ko lang sa inyo yung unang-unang pag-aalaga natin ng crayfish. Ito yung ginamit lang natin. 2 aquarium para sa 3 pares na crayfish. Pero nung nakapag-hatch tayo, gumamit tayo ng rep tub. Nagdagdag tayo ng rep tub para dun sa mga craylings. At gumagamit din tayo ng plastic container para dun sa sumunod na naging buried para dito natin ina-isolate. Ngayon dahil sa 2 yung buried natin at meron tayong 3 weeks na craylings, magdadagdag tayo ng styro. Ng 2 styro. Ayan. Hindi muna tayo bibili ng aquarium kasi nga kailangan muna natin bumili ng aerator. Iniiwasan muna natin na gumastos para sa aquarium kahit na nga mas maganda talaga na sa aquarium natin ilagay yung mga buried natin para mas namomonitor natin yung mga buntis kasi nakikita natin kung ano yung kalagayan nila at pwede nating maagapan kung ano yung problema. Halimbawa, kung madumi na yung tubig, kita-kita pag nasa aquarium eh. Unlike sa mga ganito, hindi natin nakikita kung anong nangyayari sa ilalim kasi yung ibabaw lang yung nakikita natin. Ngayon, ililipat natin ito sa mas malaking lagayan. Yun namang nasa ilalim, ilalagay natin dito sa styro. Meron tayong papalit-palitin dyan at meron tayong ililipat lang, no? Ayusin ko lang muna at babalik po ako. Ito na, natapos na natin ayos ng ating mga aquarium, panibagong setup. Yung 2 buried, binukod na natin dito sa 2 aquarium. Dito sa taas, nilagay natin yung 4 inches na buried. At dito naman sa ibaba, nilagay natin yung kapapanganak lang na crayfish, yung 3 weeks ago na nanganak. At yung dating nandito naman ng mga craylings, bali 32 pieces pala sila. Ngayon lang natin nabilang nung tanggalin natin yung mga hides nila. Inilipat natin sila dito sa rep tub para mas malaki yung kanilang gagalawan, baka sakali mas mabilis silang lumaki. At doon naman at dito naman sa styro na to, nilagay natin yung ating mga male breeder para makapagpahinga na rin sila at mahiwalay sila dito sa ating mga female breeder. At yung mga 1-year-old natin na crayfish, inilagay natin sila sa isang bukod na styro. Dito natin sila inilagay sa styro at sinama na rin natin dito nga yung isang crayfish na natanggalan ng 2 sipit at iintayin na lang natin siya dito na mag-molt para bumalik uli yung kanyang sipit at pagka bumalik na yung sipit niya, pwede na natin siyang ulit pakawalan after 2 days. Intayin lang natin tumigas yung kanyang sipit para hindi naman siya madehado dun sa mga kasama niyang crayfish kapag sila nagkakagulo o nag-aaway-aaway dyan. At ngayon, hihintayin naman natin to na mga mag-hatch at kailangan na mag-prepare ulit tayo ng panibagong lagayan para maibukod naman natin sila. At nakakatuwa lang dahil sa nagsimula tayo sa 2 styro na to at pagkatapos ngayon 1, 2, 3, 4 bali 5 lagayan na meron tayo. Meron pa tayong isang plastic container na siyang pinaglalagyan natin ng mga buried kapag ina-isolate natin siya. Ina-isolate natin yung buried natin o kaya yung mga nai-injured, inilalagay natin doon pansamantala para makapagpahinga. Okay guys, nakakatuwa lang kasi syempre isipin mo na nagsimula ka sa pag-aalaga na naglilibang ka tapos ngayon makikita mo yung improvement kasi dumadami na sila. Kaya sana ay mas dumami pa sila at tuloy-tuloy na makapag-alaga pa tayo ng marami pang crayfish at makapag-breed pa tayo ng maraming crayfish. Okay, thank you.